Ang sumusunod na programa ay may tema na angkop sa mga batang nakatatandang manonood. Ang mga programang ito ay nagbibigay ng impormasyon ukol sa tigdas, paano ito nakukuha, paano ito maiwasan at ano ang mga maaaring gawin kapag ito ay nakuha. Patnubay na magulang ay kinakailangan. Di astig ang tigdas. Ice cream! Ang init! Nasaan na yung ice cream? Hello? Pwede ba kay kumare? Hoy kumare, magbayad ka na. Wala na akong pan-check up at saka pang-bingo mamaya. Mama! Ano? Gusto kong maglaro! Nak, hindi pwede. May sakit ka eh. Makakahawa ka pa ng kalaro mo. Sige na, Kailangan mong magpahinga. Papacheck up kita mamaya. Dali, akyat na! Di ka pwedeng umalis. Sige na! Hello? Honey, I love you too. O, teka lang ha. Papacheck up ko pa yung babies natin. Bye-bye! Ice cream! Ice cream! Ayun! Ice cream! Ice cream! Ice cream! Ice cream! Ang tigdas ay isang malubhang impeksyon na sanhi ng virus na napagkikilala sa pamamagitan ng pamumutok at pamamaga ng konjaktiba at daanan ng hangin. Ano ba ang measles o tigdas? Ang measles o tigdas ay dala ng rubiola virus at nagdudulot ng lubhang nakakahawang respiratory infection. Karaniwang lumalabas ito sa panahon ng tag-init at nakukuha sa paglanghap ng droplets sa hangin na may nasasabing virus. Nakakahawa ba ang tigdas? Oo, ang tigdas ay kadalasang nakukuha sa direktang pakikisalamuha sa taong may sakit. Ano-ano ang maaring pangunahing lunas sa sakit na ito? Ang mga pasyente ay pinapayuhan na magpahinga o kaya yung minom ng gamot laban sa lagnat o ubo. Higit na nakabubuti kung ihihiwalay ang mga may sakit upang hindi sila direktang makahawa. Pinapayuhan din ang may sakit na uminom ng maraming tubig at kumain ng marami. Higit sa lahat, mas mabuti kung mapagkonsulta sa pinakamalapit na doktor o health center sa inyong lugar. Ang tigdas ba ay simpleng sakit lamang? Mali, katulad ng nabanggit, ang tigdas ay isang delikadong sakit na maaaring magdulot ng komplikasyon. Ano-ano ang komplikasyong may dudulot ng tigdas? Kapag ito ay napabayaan, ay maaaring magbunga ng komplikasyon ng gaya ng pneumonia, encephalitis, pagkabulag, pagkabingi, pagdumi, at maging kamatayan ng pasyente. Mayroon bang gamot laban sa tigdas? Sa kasalukuyan ay walang gamot laban sa tigdas. Ito ay maaari lamang maagapan sa pamamagitan ng bakuna.
Ano ang bakuna upang maiwasan ang sakit na ito? Ang bakuna laban sa tigdas ay tinatawag na measles, mumps, rubella vaccine o higit na kilala bilang MMR. Ito ay kadalasang ibinibigay sa mga bata bago mag-isang taong gulang. Ang sumusunod ay tinuturok sa bata kapag nasa pagitan ng 4 hanggang 6 na taong gulang, etc. Ang kumpletong pahinga ay isa sa mga mahalagang bagay na kailangan ng taong may tigdas. Kailangan nito upang muling manumbalik ang lakas ng kanyang pangangatawan. Alin sa mga pagkain ito ang nararapat kainin ng isang taong may tigdas? Chichirya o junk foods, manghang na pagkain, produktong gatas ay dapat iwasan ng taong may tigdas. Kumain ng mga masusustansyang pagkain na mataas sa protina, bitamina at mineral. Siguraduhin may sapat na ventilasyon sa loob ng kwarto o ng bahay. Mahigpit na pinagbabawal ang pag-inom ng anumang gamot nang hindi kumukonsulta sa mga espesyalista sa kalusugan. Iwasan ang paggamot sa sarili, agad kumonsulta sa doktor para malunasan ang pagdagan ng komplikasyon dulot ng tigdas. Ang sobrang pagbilad sa matinding sikat ng araw ay hindi nakabubuti sa taong may tigdas. Yung Migla, kaya ganyan yung gobyerno, yung DOE, Department of Health, di ba? Tapos, di ba, yung ano niya na April 4 hanggang May 4, nag-aano kami ng house to house. Kaya, tsaka nationwide to, di ba? Ngayon, yung measles, every 3 years talaga, nag-house to house din kami noon. 2004, 2007, ngayon 2011, no? Every 3 years talaga nag-house to house kami ng measles. Yung ini-injection namin, 9 months to bago mag 8 years old. Bali, 9 months to 95 months na bata. Ayan yung mga schedule ko. O, yan. Yan ang schedule ko. Sa Monday pa lang yung timog ko. Oo. Ito Tsaka, po. 2 araw din. Sige po. Kasi ito yung vaccine, Mrs. Rivera. Ito, yan, nakasangkap na yun. Yan ang in-injection namin sa mga bata. Pag tinanong namin yung bata, nandito yung name, yung birthday niya. Tapos ngayon yung mga private, ito yung form nila. Ito, tinatanong namin yung name ng bata, kung ano na kompleto siya yung injection, na kung sinong doktor, kung yan, yung ano. Ito yan ngayon, actual na talagang inano namin house to house yan. Ito yung household, check namin kung wala, ay nakalagay doon X, tapos linalagay ko yung pangalan para malaman ko kung
Kung saan ko pupuntahan. Ito naman yung sticker. Ninalagay namin yung pangalan. Dito, si Juan Cruz. Juan de la Cruz, di ba? Ito, yung pangalan ng, yung nanay tatay nila, Juan de la Cruz, dilagay namin sa pang-pang, tapos yung purok. Tapos yung date na in-injection namin ngayon, tapos mag-signature ako. Mensahe ko sa mga parents, sana pagdating namin, yung welcome kami sa kanila na eto na pala yung door to door na measles. Kailangan nila i-ano na natin yung mga bata. Hindi yung tinatawag muna, tapos nagtatago yung bata, umiiyak kahit sabi na ayaw ng bata. Ngayon, naka-encounter kami doon. Ayaw daw ng bata. Bakit? Sinong mas paano? Yung bata, o ikaw matanda, di ba? Ganon, yun yung ano. Sana pagdating namin, welcome kami sa kanila.